sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa wakas ay nalaman nga ni Amelia ang katotohanan mula nga sa mga bibig nitong si Minchi dahil nawawala nga ngayon si Megan at Jenny at dito na rin nagkaharap si Amelia at Minchi dahil sa paghahagilap nga ni Minchi kay Jenny. Dito niya dinatnan si Amelia na aligagang aligaga at problemadong problemado kung sino ang kanyang hingian ng tulong. Sa pagkakataong ito ay sinabi nga ni Amelia na napakakulit umano ng anak nitong si Jenny. Lapit pa rin ang lapit sa kanya kahit ilang ulit niya na itong pinagtatabuyan. At si Jenny rin umano ang dahilan kung bakit nagkasamaan sila ng loob ng kanyang apong si Megan. Kaya dapat marahil siguro ay paalisin na ni Minchi si Jenny sa Yumi dahil nakakasira lamang ito ng reputasyon ni Megan. Ngunit anya ni Minchi na wala umanong karapatan si Amelia na pangunahan kung ano ang desisyon ng kanyang anak na si Jenny dahil pinaghirapan umano ni Jenny ang lahat ng kanyang mga pangarap. Kaya naman sinabi ni Amelia na ang kapal umano ng mukha ni Minchi para magsabi ng ganito. Kung tutuusin ay si Amelia umano ang naging tulay para makapasok si Jenny sa Yumi. Ngunit anya ni Minchi na wala umanong magagawa ito si Amelia dahil hindi niya pwedeng ipagtabuyan ang kanyang sariling kadugo. Hindi makapaniwala si Amelia sa mga pahayag ni Minchi. Nakakakilabot kaya sinabi ni Amelia at tinanong kung ano ang punto ni Minchi. Kaya hindi na nagpagiligoy-ligoy pa si Minchi at sinabi niyang kadugo umano ni Amelia si Jenny. Si Jenny ay anak ni Dio. Kaya hindi nga ngayon maipaliwanag ni Amelia ang kanyang mga nararamdaman. Lalo pat aminado si Amelia kung paano niya tratuhin ng hindi maganda si Jenny. Kani-kanina lamang ay sumama nga ang loob ng dalaga dahil sa matinding panginginsulto nga ni Amelia sa pagkatao ni Jenny. At dahil nakita ni Amelia na lumuluha na ang dalaga, ay tila isang kuryente ang nagtulak para yakapin niya si Jenny. Kaya ito ang dahilan kung bakit sumama ang loob ni Megan. Dahil dinatnan nga sila ni Megan na yakap-yakap na nga ni Amelia si Jenny. Kaya dito na naghuramentado si Megan at umalis. Walang pagpapaalam na naganap. Kaya ngayon si Amelia ay naghahagilap sa kanyang apo. Samantalang wala namang alam itong si Dara dahil nagpaalam rin ito sa kanyang ina na pupunta ng Baguio dahil magkakaroon sila ng get-together sa kanyang mga college classmate. Kaya naman naka-off ang cellphone nitong si Dara. Sa pagkakataong ito, ay wala nga rin kaalam-alam si Megan at Jenny na pinaghahagilap na sila ng kanilang pamilya. Maging ang Yumi Group ay talaga namang nag-aalala sa dalawa. Ang hindi alam nila na itong si Megan ay nakipagkita kay Jessie para makalimutan nga ang kanyang sama ng loob. Habang si Jenny ay dito rin siya nakikipag-usap kay Nate. Kanya-kanya nga sila ngayon ang labasan ng sama ng loob. At wala nga kaalam-alam na pinaghahanap na sila. Hindi na rin nila napapansin ang pagsapit ng dilim dahil masyado nga silang emosyon sa kanilang nararamdaman. Nagulat nga itong si Jenny nang biglang ngang sumakit ang puso ni Nate na para bang meron itong iniindang sakit. Kaya tinanong ni Jenny kung ayos lang ba si Nate. Sinabi ni Nate kay Jenny na ayos lang. Dala lang daw umano ito ng pagod. Ngunit konting pahinga lang ay mawawala na rin ito. Habang itong si Amelia ay bigla rin itong natumba. Tinulungan siya nitong si Minchi. At dito na ngayon sinabi ni Minchi na ayos lang ba si Madam Amelia. Subalit hindi niya sinabi ang estado ng kanyang sakit. Tanging si Jenny ang nais niyang makita ngayon. Nakikiusap si Madam Amelia
kay Minji na sana ay makita sila ni Jenny kahit sa huling pagkakataon dahil hindi umano alam nitong si Amelia kung hanggang kailan ang kanyang sakit. Ikinagulat nga ito ni Minji, kaya naman sinabi nitong si Minji na dadalhin niya ito sa ospital. Ngunit sinabi ni Amelia na wala umanong pwedeng makakaalam nito maliban kay Minji. Ipinangako agad ni Minji ito sa awa niya kay Amelia. Kinaumagahan ay dito nga tinanong ni Amelia kung nakita nila itong si Jenny. Nagtataka ang Yumi mates nitong si Jenny kung bakit nila biglang bumait si Madam Amelia kay Jenny. Kaya nang makita ni Amelia si Jenny, ay hindi na nga siya nag-aksaya ng panahon at agad niya itong niyakap. Humingi siya ng kapatawaran at sana umano'y mapatawad siya ni Jenny sa lahat ng ginawa nito. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Subalit isa lang ang nais nitong si Madam Amelia, ang makahingi ng tawad dito sa kanyang apo. Dito na sana niya aaminin ang totoo na apo niya si Jenny, ngunit biglang ang dumating si Megan. At dahil ayaw nga ni Megan na sumama ang loob nitong kanyang lola sa kanya, sa takot rin na baka agawin ni Jenny ang kanyang atensyon, ay dito nagkunwari si Megan na nakikipagbati na siya kay Jenny. Tuwang-tuwa naman si Amelia dahil ito rin ang tamang panahon para magkaayos ang kanyang dalawang apo. Sinabi ni Amelia na sana ay totoo at pinapakita nito si Megan kay Jenny dahil hindi rin magtatagal ay baka sila-sila na lang din ang magkakampi sapagkat hindi umano alam ni Madam Amelia kung hanggang kailan siya, bagay na ikinagulat ni Megan. Tinanong ni Megan ang kanyang lola kung okay lang ba ito, subalit hindi na nga nagsabi pa ng iba itong si Amelia. Sinabi nga itong si Amelia na ang importante umano ay magkaayos silang dalawa at ito lamang ang huling kahilingan nitong si Amelia. Kaya naman itong si Jenny ay nagtataka kung ano nga ba talaga ang nais ipaabot nitong si Madam Amelia. Ganun pa man ay si Jenny nga ang unang makakatuklas kung ano nga ba talaga ang iniindang sakit ngayon nitong si Amelia Halari.